really sorry to say, Melody, but you're experiencing false pregnancy. We heard what happened. I'm very sorry po, Mami. Tsaka, habang wala pa yung baby, Mami, ako na lang po muna ulit yung bunso niya ni Daddy. Huwag ka na lang maingay sinabi ko sa ito. Very sensitive yung topic kay PJ at saka kay Melody. Gloomy ang presidente. Nag-false pregnancy si Melody. Happy anniversary. Happy anniversary, mahal. Para sa'yo yan. Kahit na gaano ka-hectic ang schedule ko, gagawa ako ng time para sa'yo. Aba, kung nag-iisa ka yata, wala kang kasama? May kasama ako, Mr. President. Alam kong maraming problema pa ang dadating sa atin. At alam kong may mga bagay pa akong hindi maibibigay sa'yo. Pero pinapangako ko na kahit gaano pa katinding pagsubok ang dumating sa atin, hindi ako susuko. Pinapangako ko yan sa'yo, Glenn. Mahal na mahal kita. Mr. President, Ma'am First Lady, ito po ang aking munting nakayanan. Akin? Sa'yo lang? Talaga ba, Shuning? Talaga ba, Shuning? Talaga ba? Sa'yo lang? Sa'yo lang to? Relax, relax. Sa'yo lang yung regalo? Pagkatapos nating paghirapan? Itanim, anihin, bayuhin? Lahat-lahat na galing sa dugot pawis ikaw lang kakain? My God, how dare you, Shuning? Bigas ito? It's just a metaphor. My God, Shuning, relax, magmuna. Hindi kayo nakakaiyak na PGA. Sorry. PGA, Madam Melody, pasensya na kayo, yan lang nakayanan namin. Pero ang importante naman it's the thought that counts. Yes. At saka, galing yan sa puso namin. Kaya... Salamat. Happy anniversary! Thank you. Pero uy, ang gaganda ninyo! Ano ka naman, First Lady? Hindi na ako masyado. Ginaw eh. Kaya lang, gusto ko maglabas sa likod eh. Okay, mahiya kang konti. Ayan. Nay. Happy anniversary, ha? Sana maraming taon pa kayong magsasaluhan. Salamat po, Nay. Sir Glenn, thank you at mahal na mahal mo yung aking panganay. Nay, ako nga ho dapat magpasalamat sa inyo dahil hinayain niyo akong mahalin si Melody. Sweet mo naman. Teka na, Nay. Nangangako naman ako sa inyo, Nay, na habang buhay kong mamahalin si Melody. Ay, ang sweet naman, ano? Ayun. Teka, complete na tayo. Dali, mag-picture tayo. Dali. Sige. Yes, I'll send. Mr. President, Madam First Lady. Happy anniversary. Salamat, Ingrid. Salamat. Buksan mo na. I picked it especially for this occasion. For your baby. Congratulations. Ingrid, this is so rude. What happened? Hindi mo ba alam na nag-false pregnancy si Melody? No! Of course not! I'm so sorry! I didn't know that!
Iwanan niyo muna kami. Ha? Halika. I had enough of this. Stop! Anong ginagawa mo, Ingrid? But I need to talk to you, right? Glenn! It was just an honest mistake. Wala talaga akong alam. If you kept me in the loop, di sana hindi nangyari to. Huwag ka na magkukunwari, Ingrid. It's obvious nagpunta ka rito para sirain ang anniversary namin ni Melody. With all due respect, sir, huwag mo isisi sa akin ang problema niyo ni Melody na mag-conceive. I'm sorry, but I'm just here as your political director, nothing more. Not anymore! Noon yun. Ayokong gamitin mo yung posisyon mo para siraan kami ni Melody. Mula ngayon, this will be the last time na tutungtong ka dito sa palasyo. You're fired! It's final. Fine! Pero paglabas ko dito, I'll be dragging you down with me. Dahil bukas na bukas, malalaman ng lahat ng tao na nagkaroon tayo ng affair at nagkaroon din tayo ng anak. Wala na akong pakialam, Ingrid! Kung anong gusto mo sabihin, sabihin mo na! Kung ano man ang nangyari sa ating dalawa, I will not deny it! Kahit na masira ako! Glenn, wait. I'm sorry. I didn't mean to threaten you. It's just that you gave me this job and I'm just trying to defend it, and this is all I have. This is all I have, Glenn. I swear to you, hindi ko talaga alam ang tungkol sa false pregnancy. And I'm really, really sorry. I'm really, really sorry. Hindi ko talaga alam, Glenn. Please, I swear. But look at it from my side. This is not fair for me. Lagi mo ako pinagdududahan. Please, Glenn. Huwag mo naman ako i-fire. Bukas na natin pag-usapan. You're dismissed. Napakahayop talaga ng babaeng yon. Ano ate? Pinamumukha niya sa'yo na hindi mo kayang bigyan ng anak si PJ? Twinkle ka dyan, hindi ka nakakatulong. Alam mo anak, nabigla din naman ako sa nangyari eh. Pero napag-isipan ko, baka naman hindi talaga alam ni Ingrid. Hindi niya sinadya yung nangyari. Mami, huwag mo na siyang pansinin. Oo nga po, Mami. Dito kami for you. Oo, nakita mo na anak. Meron kang dalawang napakagandang dalaginding at isang gwapong binatilyo. Oh, naging anak mo na sila nung pumasok ka sa buhay ni Glenn. Nanay ka nila. Tama nga siguro, no? Kaya siguro ako hindi nabuntis. Kasi may tatlong makukulit ba akong dapat alagaan. Sabi siguro ni Lord, mapapagod ako. We love you, Mommy. Pero biro lang yan, ha? Kahit kailan hindi ako mapapagod alagaan at mahalin kayo. Mahal na mahal ko kayo. I love you too, Mami. I love you, mga anak. I love you, Nay.
Melody, malungkot din ako. Oh, ba't ka naman malungkot? Kasi akala ko, Melody, ako na paglilihihan mo eh. Melody, pag nabuntis ka ulit, ako na paglilihihan mo ha. Ay, sus, mag-usap. Tumibig ka dyan, tumibig ka. Maganda lahi namin. Oo nga. Yusuf. I hope na nagkaintindihan naman kayo ni Ingrid. Wala namang problema kay Ingrid, Ma. And I think she's doing a good job being a political director in our campaign team. In fact, naiintindihan nga ni Melody na malaking tulong si Ingrid para sa atin. Glenn, I know how hard and painful it is to keep secrets from your wife. Lalong tumatagal, mas lalong hindi ako matahimik. But we both know that you can't tell her the truth. Not now, and not ever. Glenn, alam kong nabibigatan ka na. And I'm always here to bear this burden with you. Ma, this can't go on forever. Kailangan sabihin ko kay Melody ang totoo. But Glenn, can you break her heart? You know very well that she loves your children very much. Mahal ko. Kamusta ka? Baka nga honest mistake lang yung nangyari, no? Well, mali nga rin siguro na nagalit ako sa kanya agad. Baka hindi naman niya talaga alam. Buti na nga lang, nandito si nanay, tsaka yung mga bata para mas maintindihan ko lalo. Mahal ko, meron akong sasabihin sa iyo tungkol sa mga bata. Lumabas na daw yung result ng test ko. Ready naman ako, Glenn, eh, kung ano man ang sasabihin niya. Kung ano man maging resulta nun, tatanggapin ko. Kasi kahit ano naman mangyari, di ba? Nandyan ikaw, si Mama, at yung mga bata. Di ba? Nandito lang kami para sa'yo. Happy anniversary. Ang ganda. Galing ito sa Maldiviano Ponte. Ang sabi ng gumawa, isusuot ko daw to sa taong ayaw kong mawala sa buhay ko. Happy anniversary. Thank you, mahal. Happy anniversary. Mahal, ano nga ba yung sasabihin mo? Wala. Ito. Yan na yung surprise ko sa'yo. Ang ganda. Salamat.
Sir, just a quick refresher. After your meeting with Ambassador Lorca, diretso po tayo ng Dumaguete for the inauguration of the new fish port in partnership po to with the Japanese government. Yesi. Sir. Give me a few minutes. Kailangan ko lang samahan si Melody para sa check-up niya with her doctor. Of course, sir. All right. I'll fix her schedule. Yes, please. Thank you. Yes. Thank you po. Doc, Madam First Lady, kumusta po kayo? Si Mr. President. Meron lang po siyang importanteng meeting na pinuntahan, Doc. Okay. Have a seat. Doc, kamusta po yung resulta? Mr. President, good morning. Morning. I'm sorry. Akala ko may meeting ka. Gusto kitang samahan dito. Salamat, mahal. Have a seat, Mr. President. Doc, ano po ang resulta? Mr. President, Madam First Lady, I'm really sorry to say that your test results have confirmed that you have PCOS, or polycystic ovarian syndrome. Ang ibig sabihin po, Doc, hindi na po ako magkakaanak. Having PCOS does not mean that you can't get pregnant. Pero isa ito sa most common causes of infertility in women. About 70% of women na may PCOS ang nahihirapang magbuntis. Mr. President, Madam First Lady, excuse me po, maiwan ko po muna kayo. Mahal ko. Mahal, okay lang ako. Saka diba, sinabi ko naman sa'yo na magiging handa ako. Alam ko naman na kahit hindi ako magbuntis, hindi naman magbabago yung pagmamahal mo sa akin, di ba? Mahal ko. Walang makapagbabago ng pagmamahal ko sa iyo. Saka nandiyan naman yung mga anak natin. Alam ko silang aalagaan at pamahalin. Saka, ganda nga yan eh. Kasi malaki na sila. Hindi ko na sila kailangang alagaan. Di ba? Sorry, Chloe. And that's why you should vote for me as the vice chair of the Tugon Party. Thank you. Thank you. Nina, gusto mo ba ipagawa kita ng merienda? Okay lang po, Mommy. I'm fine. It's okay. Sigurado ka? Hindi nga, ipagagawa kita ng merienda. O kaya kung gusto mo, ako na lang yung audience mo. Mommy, it's fine. I'm okay. It's okay. Thank you. Talaga? Pero Mommy, I really appreciate your efforts and you're really, really sweet. But I think kailangan mo na mag-rest. Okay, Mommy? Okay. Pero, kapag kailangan mo ng audience, dito lang ako tawagin mo lang ako. Okay. Okay. Sige, tuloy mo na yan. Thank you, Mommy. Okay. Anak, gusto mo tulungan na kita dyan? Ay,
Okay na po, Mami. Ako na po. Para alam ko kung saan ilalagay yung mga gamit. Gawa na lang kita ng merienda. Gusto mo? Mami, okay na po. Ang gawin mo na lang, magpahinga ka. Sige na. Gagawa na kita ng merienda. Alam mo naman na gustong-gusto kong inaalagaan kayo eh. Please. Sige na nga po, Mami. Basta, pagkatapos yung gumawa ng merienda, magpapahinga po kayo, ha? Sige. 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 Sige po, ayusin ko lang ito, Mami. Okay. And they lived happily ever after. Anak, hindi ka ba nagsasawa dito sa libro? Paulit-ulit na natin binabasa to, ah. Mami, kahit may iba naman akong nagugustuhan na books, yan pa rin yung favorite ko. Tsaka, ikaw rin naman, Mami, yung favorite mo rin to eh. Di ba ito yung napulot ni Dad dun sa Madiviano Ponte? Parang fairy tale nga yung love story niyo ni Daddy eh. Mami, do you think makakahanap rin ako ng Prince Charming ko? Siyempre naman, anak. Pero, matagal pa yun, ha? Huwag ka muna magmadali. Siguro nga po, di na mangyayari yun, Mami, no? Bakit? Kasi, ganito ako. Ikaw wala na. Nako, kahit kailan huwag mong iisipin na may mali o may kulang sa'yo. Alam mo, anak, darating din yung tamang panahon na makikita mo rin yung the one mo. Yung one true love mo. Na magmamahal sa'yo at mamahalin mo. Pero sabi ko nga, huwag ka munang magmadali. Dito ka muna kay Mami. Gusto ko muna ma-enjoy na makasama yung bunsong prinsesa ko. Kasi yung ate at kuya mo, naku, napaka-independent na nila. Minsan nga parang ayaw na nilang magpaalaga sa akin eh. Pero ikaw, baby pa rin kita, ha? Mami, bigger na rin po ako. Ay! Tsaka, di ka po ba napapagod mag-alaga sa akin? Hinding-hindi. Alam mo yung pagiging mami ko sa'yo at sa mga kapatid mo, yun na nagpapasaya sa akin at nagbibigay inspirasyon. I love you, Mommy. To the sun, to the moon, and to the stars. Ay! Todo yun na. Ako din naman. Mahal na mahal ko kayo. To the moon, to the sun, to the stars, and back. Cling, 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 cling. Tay! Tay naman eh. Anak, tignan mo naman yung mukha mo. Gusot na yan. Tay. Alam niyo naman po yung nangyari, di ba? Opo. Mahal ko si Nina, Nathan at Nicole. Pero gusto ko sana silang bigyan ng kapatid. Yun bang galing sa akin at kay Glenn? Tapos ito pang si Ingrid. Binigyan pa ako ng ganun regalo. Mas naramdaman ko tuloy na wala akong silbi. Anak, yun ang palang pangarap mo eh. Ba't di mo abutin? Tay, nasabi ng doktor sa akin, hindi ako buntis, diba?
Tapos ang sabi pa sa akin, mahirapan daw ako magkaanak. Ang keyword doon, mahihirapan. Hindi imposible. Kaya, ang ibig sabihin, kahit gaano kaliit ang probability, may chance pa rin. At pwedeng mangyari. Huh? Ang ibig sabihin, hindi ka nauubusan ng oras. Nagmamadali ka lang. Siya nga pala, anong gagawin mo doon sa regalong binigay sa'yo ni Ingrid? Hindi ko nga alam, Tay. Hindi ko naman magagamit. Alam mo, anak, yung mga bagay na hindi mo rin magagamit, mas mabuti pang ipamigay mo. Malay mo, makakapagpasaya ka pa ng iba. Anak, hindi ka ba nabuntis ngayon? Darating din yan sa tamang panahon. Basta't dasal lang ng dasal at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ate, alam mo naman, hirap din ako magbuntis pagkatapos kong makunan. Pero tama si nanay. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa ni Jasper na magkaanak ulit. Oo nga ate, pahit lang ng pahit. Sa ngayon, ako muna ang bunso mo. Di ba, Melody, may kasabihan nga, lahat ng mga nangyayari may dahilan. Dahil hindi ka naman buntis, pwede na kami lumapit sa'yo. Hindi mo naman kami pagliyan eh. Di ba? Tama. Maraming salamat sa inyo, ha. Tama kayo. Kailangan ko maging malakas. Alang-alang kay Glenn sa mga anak namin. Basta, ha? Alam niyo na ni Glenn kung anong gagawin niyo para magka-baby. Araw-arawin niyo. Nay! Ang pagdarasal! Siyempre, hingi kayo ng tulong, no? Dadasal kayo. Tapos, nga pala, meron ako ibibigay sa yung oil. Gamitin niyo ni Glenn gabi-gabi. Nay, ano ka ba? Masahihin niyo sa katawan niyo, pamasahin niyo kasi kahit anong sakit daw, nagagamot nun. Ano ba iniisip mo? Wala na. Hanggang ngayon kinukurot ang isip, di makapaniwala. Ika'y nasa aking tabi. Hanggang ngayon hinihintay magising, pero wag na lang sana. Simple kong hiling, dahil ngayon ko lang naramdaman ang pag-ibig na ganito. Kaya kung pwede lang ay huwag pakawalan ang puso kong nasa iyo. Kaya nga ako tumatakbo eh. Gusto ko matupad yung vision ko para sa school natin. O, edi i-prove mo na hindi nagkamali si Max na gawin ka ng running mate. Oh, Jonas! Dali, sali ka dito. Sige lang, Nina. Hindi ba nakakatawa na nakakatulong tayo at nakapagpasaya ng ibang tao pero si Nicole hindi natin napapasaya? Aliko! Ouch! Can't you watch where you're going? Palibhasa anak ka ng presidente? You don't know what you're doing? Feel naman ni Melody na maging nanay sa mga anak ni Glenn. Eh, samantalang hindi naman siya talagang totoong nanay. Walang kwenta! Ang selfie! Mabigat! 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 And then, it seems like she wants to be the mother of the nation. Samantalang she's just a glorified nanny. Glenn, ipagamot ulit natin si Nicole. Hindi ganun kasimple yun. There's a big difference between expectation and reality. Anong ibig mo sabihin? Mali na bigyan natin ng bagong pag-asa si Nicole? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Eh di ipaintindi mo sa akin, Glenn. Ayaw mo bang ipagamot natin si Nicole? Ayaw mo bang maging masaya siya?